tayo ng bakal ay may pintura o kulay ang mga ito sa dulo. Alamin natin kung bakit nilalagyan nila ng pintura ang dulo ng mga bakal at kung ano nga ba ang ibig sabihin ng bawat kulay nito. Ang mga markings na ito ay hindi dahil naisipan lang nilang kulayan ng mga bakal na ito. May katumbas na impormasyon tungkol sa bakal na binibili mo ang mga kulay nito. Pero bago ang lahat, ano nga ba ang deformed bars? Sa madaling salita, ang deformed bars o kadalasan tinatawag na rebars ay mga steel rods na ginagamit upang palakasin ang concrete. Ang mga ridge o deformation sa bakal ay nakadesign upang mas maganda ang kapit ng bakal sa concrete, which improves the overall strength of the structure. Balik tayo sa color markings. Isipin mo na ang mga color markings na ito ay parang mga label ng paborito mong pagkain. Na kung saan tuwing bumibili ka ay makikita mo ang ingredients, calories at nutritional values nito. Ganon din sa mga bakal. Aside sa rebar grade na naka-emboss sa mga bakal na kung saan makikita mo ang size, rebar grade at manufacturer nito, ang mga color markings sa bakal ay nagsisilbing quick reference para sa mga builders and engineers to identify the grade and type ng rebar. So ano nga ba ang rebar grades? At paano magbasa nito? Makikita natin yan sa table na ito. Ang una ay ang rebar grades in PNS or Philippine National Standard denoted by the yield strength of the steel in MPa. Halimbawa dito sa grade 420, meaning ang bakal na ito ay may minimum yield strength na 420 megapascals. Sunod naman ay ang ASTM equivalent ito na kadalasan maririnig mong ginagamit na grading ng mga hardware or supplier ng bakal gaya ng grade 40 o grade 60. These are also based on yield strength but are expressed in pounds per square inch or PSI. For instance, the standard grade 60 bar has a minimum yield strength of 60,000 PSI, equivalent to 420 megapascals. PSI-based designations are used here when referencing the ASTM International Standard. Paano naman sa color markings? Tingnan maigi ang table na ito. Makikita mo dito ang katumbas na strength at uri ng bakal base sa kulay nito. Halimbawa ay nakalagay sa requirement natin na ang bakal na kailangan natin gamitin ay 16mm regular steel bar na intermediate grade or grade 40 or in PNS standards ay 280R. Ang katumbas na color markings nito ay yellow at both ends of the bar, meaning kulay dilaw ang nakalagay sa magkabilang dulo. Kung sa embossed markings naman, ang makikita nakalagay sa rebar ay manufacturer name, 16 which is yung size in mm, at 3 which is the equivalent of rebar grade 40. Hindi dito nagtatapos ang color markings. Aside sa rebar grade or lakas nito, makikita din sa color markings ang dalawang uri ng steel bar na maaari natin gamitin. Una ay ang class 1 na regular steel bar na nabanggit natin kanina, denoted by the suffix R sa PNS standards with single color markings at both ends of the bar. At kung nakinig nyo na sa builder or engineer nyo na hindi pwedeng i-welding ang mga rebar ninyo, ay may dahilan nito. Kung yung masyado paniwadaan yung worker o yung magaling yung kapitbahay ang nagsasabi na pwede ito i-weld. Kung di naman nila alam, ang susunod na ito. Ito ay ang class 2, which is a weldable steel bar. So, obvious naman sa pangalan pa lang, ito ang type ng bakal na pwede mo i-weld na papasa sa standards. This is denoted by the suffix W sa PNS standards and can also be seen sa embossed markings. For example, sa weldable steel bar na grade 40, makikita natin na ang nakalagay instead of 3 lang ay magiging 3W to indicate the steel as weldable. O baka itanong mo, paano mo nasabing hindi pwede i-weld? Eh, tagal ko na nag-welding ng bahar. Na-weld ko naman sila. Kumahapit naman na maayos. Wala naman nagiging problema. So, paano hindi pwede? Technically, yes, ma-weld mo sila. But it has something to do with the composition of the steel itself. Welding produces heat which can affect the strength of regular steel bars. Ito ang dahilan kaya hindi advisable na i-weld ang regular steel bars, especially on structural members. E paano naman sa color markings? Madali lang yan. Alam natin kanina na ang kulay ay may kaakibat na strength ng bakal at iisang kulay lang at both ends kapag regular steel bar. Ang indication ng weldable sa color markings ay same color sa grade on one end and color red on the other end. Balik tayo dun sa example kanina na 16mm grade 40, but this time ay weldable steel bars. The embossed markings will be the manufacturer name, 16, which is yung size ulit in millimeters, and 3W, which is the equivalent of a grade 40 weldable steel bar. Color markings will be yellow on one end and red on the other. O diba madali lang?
Understanding these markings is crucial para masigurado mo na tama ang materials na ginagamit mo para sa iyong project. Misidentifying rebar can lead to serious structural issues down the line. Quick story back to when I was starting and kailangan namin bumili ng steel bars. For context, hindi ko pa alam ng lahat ng ito, though may idea naman ako. Ang alam ko lang ay ang embossed markings na manufacturer name at bar size. Hindi ko alam kung ano yung isang number at mas lalo na kung bakit may kulay ito. So I asked dun sa hardware. First was the single digit number. Ang sabi nila is yung grade ng bakal, which is tama naman. Okay. Pero ang mali is hindi nila alam which grade is which. Dahil hindi ko makalimutan na sinasabi nila na grade 33 daw yung bakal, but the number sa embossed markings is 3, which is grade 40, while grade 33 is number 2. At yung in-order daw nila for us is grade 40 na, kaya mas malakas daw. Pero nung dumating, pagka-check ko ng markings ay 3W ang nakalagay. So tama naman na grade 40. But instead of just regular steel, weldable ang mga ito. But in their mind is mas malakas na bakal itong mga binigay sa amin kumpara doon sa stock nila. Where in fact, they have the same strength. Nung itanong ko naman yung tungkol sa kulay, I don't know kung ako lang ba naka-experience nito. Ang sagot sa akin wala lang daw yun. Pinipinturahan daw nila kapag binibilang na yung bakal. So totoo ba? Pa-confirm nga. Gusto ko rin malaman Though I can see how it may help them count the bars gamit yung pintura, oblivious of the fact na may information itong dala. Anyway, haba ng kwento, no? Knowledge is power, especially in construction. So next time na makita yung makukulay na bakal, alam mo na kung anong meaning nila and gaano ito ka-importante. Yung mga kapinga sa SB, kabisado mo ito pa kaya?